Bakit ba big deal ang bar exam sa Pilipinas? Ano ba ang bar exam? Paano ba maging abogado? Ako si Jairo Bolledo at sasagutin natin ang mga tanong na ito in this episode of Order in the Court. Bukod sa pagkuha ng bar exam para maging abogado sa Pilipinas, dapat ikaw po ay isang Filipino citizen, nasa hustong gulang at dapat ikaw ay may good moral character. Dapat nakatapos ka rin ng kolehiyo or nakakuha ng bachelor's degree. Ito po yung tinatawag nila na pre-law. After noon, saka ka palang papasok ng law school para pag-aralan yung iba't ibang aspeto ng batas. Nasa 4 to 5 years yung duration ng law school pero nakadepende yan. Yung iba tumatagal. Depende yan sa kaso o sitwasyon nila. Pagkatapos ng law school, saka ka palang mag-a-apply para kumuha ng bar examinations. Kailangan makakuha ka ng rating na at least 75% para makapasa. Minsan, ibinababa nila yung passing rate katulad nung 2024 na ginawang 74% ang passing grade. Nakadepende po yan sa Supreme Court na namamahala ng exam. Pero hindi lang dyan natatapos. Para maging ganap na mga abogado ang mga nakapasa sa bar exam, kailangan manumpa sila at pumirma sa Roll of Attorneys. Punta naman tayo sa bar exams. Karaniwan, tumatagal po ng 3 hanggang 4 na araw ang bar examinations. Kaya tinatawag na exams dahil literal po na plural. Maraming subjects or mga asignatura ang kailangang sagutan ng mga bar takers sa loob ng ilang araw. Parang essay format po yung bar exam dahil kailangang explain ng mga bar takers ang kanilang mga kasagutan sa kada tanong. Kung dati handwritten, simula 2021 ay high-tech na po ang bar examinations dahil mula po noon, gumagamit na ng laptop at software para sagutan ang mga katanungan. Sino naman ang in charge sa bar examinations? Tulad ng nasabi ko kanina, ang Supreme Court po mismo ang namamahala sa bar exams. Ito rin po actually yung tinitingnan na dahilan kung bakit maingay ang bar examinations every year. Dahil ito lang po ang qualifying exam na mismong isang sangay ng gobyerno ang namamahala. Kada taon, isang Supreme Court Justice ang nagsisilbing bar chairperson. Katulad sa 2025, si Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier ang chairperson. Sa 2026 naman, si Associate Justice Samuel Garland. Nagtatalaga rin po ng mga bar examiners o mga taong nagche-check ng mga sagot ng mga bar takers. Usually, ang mga bar examiners po ay mga law professors, yung iba mga judges, or mga retired na mga justices. Ngayon, gaano ba kahirap ang bar examinations? Ang alam natin, komplikado ang bar examination dahil maraming subjects na kailangang pag-aralan at sagutan ang mga bar takers. Kung magbabase naman tayo sa rate, may kaunting kababaan lang po ang passing rate ng bar examinations kumpara sa ibang mga qualifying exams. 48.98% ang passing rate para sa 2025 bar examinations. Ibig sabihin, nasa 5 sa 10 bar takers ang pumasa. Actually, medyo mataas yan kumpara sa average passing rate sa nagdaang 10 taon. Nasa 37.33% ang average passing rate mula 2016 hanggang 2025. Ibig sabihin, nasa 4 sa 10 bar takers lang ang pumasa ng bar exams in the last 10 years. May dahilan kung bakit tinitingala ang mga abogado sa Pilipinas. The idea is, tagapagtanggol sila ng mga inaapi, ng mga ginugulangan, ng mga minamaliit. Kaya sabi nga, ang sukatan ng pagiging mabuting abogado ay inilalapit ang batas sa lahat ng mga nangangailangan at hindi lang sa iilan.